Colonels Joel Casupanan, Victoria de la Peña Jr. Julbari Azdani, Lucrecio Rodriguez Jr. at Job de Mesa. Narito po ang mga kadete naman sa kilalang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang mga karakter ng mga kadete nito upang mamunog sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at justisya. Gayon din bilang makadiyos, responsable at respetado mga public safety officer. Kamatayan, Jose Rizal, Pagpayan, ngayon ay tinatawag natin ng Beta. Ang sa pag-ibig ng namin dapat hindi kagayaan ang ating matapos pakikibangan sa inyo maraming taon sa ilalim ngayon na Emilio ang tinatuluyan namin na kami ang ating kasabitan noong ikalabing dalawa ng buwan. Ng taong 1,800 sa noong ika-23 na Enero, taong 1,300 ay nanak na itinatag ang Republika na Pilipinas. Bumubuhan po ang parada na pinagbibilangan ng mga kawal Pilipino, mga kasapi ng Salatahang Lakas. Pinangunguna nito ni Major General Domingo Bigo Boy, Commander ng Installation Management Command Philippine Army. Ang kanyang kalupunan, Colonels Domingo Estrada Jr., Christopher Villanueva, Sadini Tabutol, with Michael Manning, at Captains Boyd Amorado at Jonathan Salvilla. Mangyaring magsitayo ang lahat para sa pagdating ng ating watawat ng Pilipinas. Sumusunod ang pinagsamang banda ng Salatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumulukan ni Jefferson Rivera. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamuno ni Brigadier General Ronnie Peticlar. Ang kanyang kalupunan, Lieutenant Colonels Renato Capini, Lester Sinlao, Alan Silyakay, at Commanders Joey Plan at Mark Luhion. Nasa ating harapan ang batalyon ng Corps ng mga kadete ng Salatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Gen. Christopher Montania. Mula sa prestigyosong Akademya Militar sa bansa o Philippine Military Academy, ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng ating Salatahang Lakas. Narito ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinangunguna ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng laban na pinangangasiwaan ng ating pamahalaan. Ang mga kadete rito ay tinagunang midshipmen at ang mga nagtatapos mula rito ay nakukomisyon bilang ensign sa langpersa ng Philippine Navy. Ang kalupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pangulo ni Lieutenant Colonel Jeffrey Mamuya. Laging nakahandang maglingkod ng Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at iniyaangat ang antasang kabuhayan ng ating mga kababayan. Bitihin itong maging world-class, multi-ready at Gosname capable sa taong 2014. Narito ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa pangunguna ni Commander George Ciscar. Ang Philippine Navy ang siyang namumunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sakupang dagat. Nagsasagawa ng mercy missions, rescue and relief operations sa
sa panahon ng kalamidad at kapilanlahin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Nasa ating harapan ang talupad ng mga kawal ng Philippine Air Force na pinangungunahan ni Lieutenant Colonel Leoncio Sirunay III. Sila ang tinaguriang mga akyat na mapaglinga, tagabantay ng ating himpapawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuot ng battle dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pangunguna ni Commodore Dwight Stephen Dolnoan. Ang kanyang kalipunan, Lieutenant Colonel Sir Melino Tusi, Mr. Lawrence Amastar, Renefe Montenegro, Alvin Aurel, at Reynaldo Zamora. Narito po ang talupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Delmore Manawis. Sila po ang mga individual na nakaaangat ng kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang jungle warfare at conventional warfare at mga operasyong kontra-terorismo. Sinusundan sila ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Melchor Gonzaludo. Sinanay ang mga unit na ito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang huling batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW na pinangunuan ni Lieutenant Colonel Kelvin Lingan. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga papulang dagdag operasyon. Sumusunod po ang mga tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Ang hanay ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang kanyang kalipunan, Police Colonels Joel Kasupanan, Victoria de la Peña Jr., Julbari Azdani, Lucrecio Rodriguez Jr. at Job de Mesa. Narito po ang mga kadete naman sa kilalang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang mga karakter ng mga kadete nito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at justisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetado mga public safety officer. Kasunod ang Special Action Force na kanilang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment saan mang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na aplikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Nariyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang Special Operations Unit sa panguna ni Police Captain Ernesto Frogoso Jr. Kabilang din po sa hanay ng ating kapulisan ng Mobile Force, Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na tinaguriang The Guardians of the Highway. Narito rin ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management. Isinusulong ng ating kapulisan ng pangarapin o misyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, epektibo at mapagkakatiwalaang pulisya sa pagkikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamon ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at kanapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtaguloy ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo de Luna Jr. Ang kanyang kalipunan, Coast Guard Captain Sector Rapid Michael Andag, Oliver Canseco, Coast Guard Commanders Alberto Ferre, Alexander Corpus at Richard Cura. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Coast Guard Commander Arvin Liwanag. Pinalakas sa Republica 9993 of Philippine Coast Guard Law ang PCG bilang ganap na Uniformed and Armed Service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon, pinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul Ives Kakalindi.
Pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard ang maritime search and rescue, maritime safety, marine environmental protection, maritime law enforcement, at maritime security. Sumusunod po ang mga kinutuan ng Bureau of Fire Protection sa pamuno ni Fire Chief Superintendent Junito Maslang, ang kanyang kalipunan, Fire Senior Superintendents Florian Guerrero, Douglas Dia, Baristabel Banyaga, Eugene Briones, at Menandro Bascal. Ang unang batalyon ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Chief Atienza. Responsable ang ahensya ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o suppresyon ng panganib at kapinsala ang dulot ng mga sunog sa mga gusali, kabahayan at iba pang kagulat na istruktura, gayon din ang kagubatan at mga sasakyang panlupa at pandagat. Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang pagtugon sa mga paalala at mga hambangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection, at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection of BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Luis Uralta Polacan at kumikilos sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Penology, binuo sa pamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang grupong ito ay nasa pamuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta. Ang kanyang kalipunan, Jail Senior Superintendent Jonathan Lavapie, Lorenzo Reyes Severino Kita, Ronaldo Senong Ambrosio Ambulan, Jose Chemelo Taol, at Rubenito Bobadilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamuno ni Chief Superintendent Erwin Brace. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa syudad, sa distrito at munisipal sa buong bansa. Pangunahing pinagtutunan ng pansin ito ng pakaingatan at i-develop ang mga taong tinaguriang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakadetine habang umuusad ang investigasyon, mga naghihintay sa pinal na hapon at maging mga nahatulan o nasentensyahan na. Narito naman po ang ating mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamumunuan ni Investigation Agent 5 Irvin John Pudenes. Ang kanyang kalipunan, Agents Arnold Fiel Navarro, Matt Joffrey Rayala, Kevin Codamon at Roy Castillo. Nariyan din po ang kanilang mga commanders na si Agent Alfredo Santiago Jr., Gregor Bugalin at Raymond Pagmikawan. Kinakatawan ng mga profesional na tagapagpatupad ng batas laban sa illegal na droga. Ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagsisilbing tagapagtanggol ng bansa laban sa ipinagpabawal na gamot. Ang mga kawini ng PIDEA ay pawang nagtapos sa PIDEA Academy. Ikatlo ng Abril 1898, Cebu. Noong ikatlo na... Lupit yung driver. Labanan sa Alapan, unang magwagayway at ang proklamasyon ng kalayaan. Ika-28 ng Mayo hanggang ika-12 ng Hunyo 1898. Cavite, naging sentro ang harapan ng malawakang labanan sa Cavite at Laguna nang muling sumigla magsikan noong 1898. Nagabi ng mga revolusyonario sa ilalim ni Camilo Rinaldo at iba pang general ang malaki
pwersa ng mga Espanyol sa panggigipit at pagpatinan ng nagpalang tauhan bilang pagdiriwang ng tagumpay ay nilagayway na linado ang bagong watawat sa kanyang himpilan sa Cavite Puerto. Ang watawat na ito ay muling pinakita sa sambulang Pilipino ng ikapulawina ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kanyang tahanan sa Cavite. Para sa isang matibay at matatag na republika. Secretariat of the War and Navy. Ang Oktubre 1898. Alauna, inilipat ito sa Malolos, malapit sa Baraswain Church. Ngayon, kinabibilangan na ito ng Department of Education, Department of Science and Technology, Commission on Higher Education, National Commission for Culture and the Arts, University of the Philippines System, at Philippine Space Agency. Ni General Emilio Aguinaldo, nabuo ang Secretariat of Public Works and Communications dahil sa pangangailangan noong panahon ng revolusyon tulad ng pagtatayo ng mga kuta at trinsera upang magtagumpay sa pakikipaglaban. Sa ngayon, 3 departamento ang umusbong mula rito: ang Department of Public Works and Highways, Department of Information and Communications Technology. Sa lukuyan, ito ay pinapangunahan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry, kasama ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Agrarian Reform, Department of Tourism, Department of Energy, Anti-Red Tape Authority, at Metro Manila Development Authority, National Commission on Muslim Filipinos, Office of the Solicitor General, Technical Education and Skills Development Authority, at Philippine Competition Commission. Sumabog ah.
hapon, no? Sabi mo? Secretariship of Finance. Nauna itong maitatag bilang Treasury Department sa ilalim ng konstitusyon ng Biak na Bato at kalaunan ay naging Mamini. Sampo. Secretariship of Foreign Relations. 11 araw matapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas, itinalaga si Apolinario Mabini bilang kauna-unahang kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas. Isa sa mga unang departamento Foreign Relations. sa ilalim ng Mga justice. Laki ng martilyo, bro. Supreme Court of Justice. Sa ilalim ng konstitusyon ng Malolos, nagtakda ng Kata 1901 nang maitatag ang kasulukuyang Korte Suprema sa pamumuno ni Cayetano Arellano. Sa kasalukuyan, ang Korte Suprema ay Cayetano alinsunod sa Arellano. 1987 Philippine Constitution. Ganda ng ano. Ang ganda ng ano. Oh, ganda. Malolos, nagtalaga ng mga kinatawan mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may dalawang sangay ng lehislatura, ang Senado at ang Kongreso. Ang mga sangay na ito ay may kapangyarihan gumawa at mag-amyenda ng mga batas para sa kapakanan, kaligtasan at karapatan ng bawat Pilipino. Office of the President of the Republic of the Philippines. Nakikita ang Office of the President. Suot ng mga katutubo ang kanilang tradisyonal na uto o pang-ulo o anumang bagay para sa ulo na maaaring tumukoy sa luhanan at tuko. Ang Tagalog na salakot o ang pagobong tangkulo na kumakatawan lahat sa kapangyarihan at prestihiyo. Ipinagdiriwang ng sambayan ng Pilipino ang kanilang dakilang kasaysayan at kultura sa awit at sayaw sa kanilang pagdaan sa Malacanang. May lakad dyan!
Diba? Ang dapit eh. Galgamit rin eh.